Okay, tingnan po natin ang balitang ito mga sangkay na mayroon daw pong mga sundalo ng Israel ang bigla pong napatumba ng kanilang mga kalaban. Nasa 5 sundalo daw po ito. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. So kung ikaw ay isang solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. At ito mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon, itong nangyayaring digmaan dyan sa Middle East. Ang Israel kasi mga sangkay ay nagsagawa po ng isang malaking pagsalakay laban po sa kanilang kalaban ngayon. Ang problema, mayroon pong mga sundalo nila ang napatumba. Alam niyo naman mga sangkay, pag ang Israel gumalaw, bibihira po talaga na mayroon pong napapatumba sa kanila. Kung kaya't napapabalita kaagad kung halimbawa may nadadali sa kanila na i-report sa international. So, tingnan po natin ang update niyan, mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po mga sangkay ay 1.3 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So tuloy-tuloy po tayo mga sangkay. Ayun na nga po, 5 daw po ito, 5 Israeli soldiers ang napatumba doon po sa South Lebanon. So ano nga bang nangyari mga sangkay? All right, even as world leaders are stepping up efforts to check a full-scale regional conflict fighting between Israel and Hezbollah in Lebanon, it's only escalated dramatically. Absolutely. Israeli warplanes have carried out at least 12 air raids on Beirut, striking Haret Herik. Okay. Ang Israel ay nagsagawa ng malaking operasyon sa Lebanon, mga sangkay. Ito po ang pinakadahilan kung bakit may 5 daw po mga Israeli na mga sundalo ito na nadali ng mga kalaban. Borj al-Barjane, Shafat and Hadat areas which are situated south of the Lebanese capital. This about half an hour after Israel issued evacuation warnings. Okay. So muna yung Israel ng evacuation warning. Dahil nga may gagawin sila sa lugar na yan, itong mga nasabing lugar sa Beirut na kung saan sinasabi po nila na andun daw po nagkukuta itong mga kalaban din nila kasi ang focus ngayon ng Israel ay mukhang hindi na po doon sa nauna nilang kalaban kundi dito na sa Hezbollah. Ngayon, mga sangkay, medyo intense ang nagiging banggaan ngayon. Nakaraan lamang ang Israel ay nakapagpatumba din ng susunod pusa ng pinuno nitong Hezbollah. So instead na, kumbaga, manunumpa na po siya bilang bagong leader, nasama po siya sa nadali nitong Israel, napatumba. Ngayon, itong Hezbollah, ginagawa na po ng Israel ng pamamaraan ngayon para talagang mabura sila kasi nga po, wala na pong namumuno sa kanila. So, tingnan po natin. No casualties have been reported so far in southern Lebanon. On the other hand, Hezbollah continued rocket fire at Israel from Lebanon throughout the day. 5 Israeli soldiers were killed in combat in southern Lebanon. Ayan. Ito po yan, mga sangkay. Grabe, no? 5 lang yan. Pero alam nyo ba, mga sangkay, malaking bagay po yan sa Israel. Kasi sila, mga sangkay, hindi po basta-basta na nakakaano yan. Hindi basta-basta na may napapatumba sa kanila. Kung gaya't malaking bagay po ito sa kanila ngayon, mga sangkay, na nadali po yung kanilang 5 sundalo. So, hindi po sila titigil dyan. Talagang ipaghihiganti po nila yan. 5 lang yan, mga sangkay.
Samantala yung kalaban, everyday, di ba? Ilang peraso yung mga nadadali. Pero sa Israel, paminsan-minsan lamang po may napapatumba. Kapag may nangyayaring ganyan mga sangkay, lagi po kaagad may update, lagi po kaagad may report. Kasi bibihira nga lang po ito mangyari sa bansang Israel. Meanwhile, the Israeli military shelled a hotel in the town of Hezbollah in southern Lebanon. In a video statement, Israel's military chief Herzi Halevi said that there was a possibility for a sharp conclusion to the conflict with the Iran-backed group. Halevi reasoned that they had already thoroughly dismantled Hezbollah's senior chain of command. Meanwhile, amid rising tensions, India's ambassador to Lebanon, Noor Rahman Sheikh, handed over the first tranche of humanitarian assistance sent by India to Lebanon. Lebanon's Health Minister Firas Abiad. O yan, ito po ay India naman mga sangkay, tumutulong sa mga nadadamay doon po sa Lebanon. Kasi lumalawak po eh. Nag-i-escalate po masyado na itong tensyon mga sangkay. Tuloy mga kababayan nga po natin doon, mayroon pa, ang pagkakaalam ko, nasa 400 na natitira, 400 or 600, basta mga ganyan mga sangkay, na natitira sa Lebanon na kailangan din po silang ilikas na. So hindi ko alam kung may mga nanonood ngayon ng mga kababayan natin sa Lebanon, sana okay lamang po kayo dyan at sana ano ba ang sitwasyon dyan? Pwede bang mag-comment po kayo sa comment section kung mapapanood nyo man ito. Grabe itong nangyayari ngayon dyan, mga sangkay. Nung napatumba po ang leader ng Hamas, akala natin, parang ending na, okay na. Pero hindi pa pala. Kasi ito yung sinabi ng Israel Kahit bukas na bukas, matatapos ang digmaan as long as sila ay magbababa na, susurrender na. Kaso nga lang, mga sangkay, mukhang walang nangyaring ganun. So, tuloy-tuloy po. Ngayon, dahil nga po wala na yung mga pinuno ng Hezbollah, pinuno ng Hamas, mga sangkay, talagang grabe na po, intense ngayon yung mga operasyon ng Israel para po talagang mabura na sila. So, ito po yung nangyayari ngayon sa bansang Israel o dyan sa Middle East. Received the consignment of medicines on the 18th of October. India had dispatched the first tranche of 11 tons of medical supplies to Lebanon as part of a humanitarian effort to support the nation. Okay. So, 5 sundalo ng Israel yung nadali. No? Pero ang tanong dyan, mga sangkay, magiging malaking problema ba ito sa bansang Israel? Ang sagot, hindi po, mga sangkay. Kasi alam naman po natin kung gaano kagagaling itong mga taong to. Maliit lamang po na bansa no? Pero mga sangkay, halos ang kanilang mga kalaban ngayon, mga pinuno po mismo ang nadadali. Yung pinuno ngayon ng Iran, nagtatago na rin po sa ilalim ng lupa. Ganyan po kasi sa sobrang takot niya na isunod naman po siya. Itong Iran pa naman mga sangkay, hindi lang Israel ang gustong kalabanan, pati po yung mga kapwa nila Muslim, gusto rin po nilang makalaban. Nagbabala po sa mga nakapaligid, mga sangkay. Marami rin po kasi mga kasundaluhan mula po sa Middle East o mga bansa from Middle East, nakaalyado pa rin po ng bansang Amerika. Kaya binalaan po nila, mga kapwa po nila Muslim po yan, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Magagandang content ang ina-upload po natin dito. Kapag nakita nyo na, i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.